Hey there mga my loves, Aries! Thank you so much sa inyong walang sawang suporta and hi and hello po pala sa mga bagong subscribers at sa mga returning viewers, maraming thank you po sa inyong warm love and support. No? At kung hindi niyo pa po alam, mayroon pa po tayong isa pang channel. Ang link po niyan is nasa ating description box. Kaya kung interesado rin po kayong tumambay dyan din, welcome na welcome din po kayo there. So yun nga Aries, no, ang ating content for today is ating aalamin ano ba ang iyong worries or mga alalahanin. And we're gonna get no advice coming from your spirits and angel guides right here on how to deal with those, no, or with it. So yan ang ating titingnan, no, for today. So yun nga mga babes, no, wala tayo ditong gender, you know the drill. Wala tayo ditong gender, so babae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome. Even cross-watchers ni Aries ay welcome din, no? Kayong lahat, pwede ninyong i-flip yung rules kung gusto ninyo since this is general reading at piliin mo lamang yung mga mensahe you feel connected and drawn with. So, yun nga, no? Ano pang hinihintayin natin? Let's get into this reading. So, Spirit and Angel Guides, Archangel Michael, maraming thank you sa inyong walang sawang presence dito sa ating reading. So, can you please show me ano ba yung mga alalahanin or worries ni Aries? At pwede bang makakuha rin po kami ng advice on how to deal with those? Thank you so much. This reading is intended for me, Aries people. This reading is intended for me, Aries people. Can you please show me the worries or mga alalahanin ni Aries? And ano po yung pwede nilang gawin? Can you please give us advice regarding this specific situations or yung mga situations na kinakaharap nila? Can you please show me? Alright, let's get into this reading. Aries, you do have here Hangman energy. You also have here the Eight of Cups energy. World card ay present rin dito. Six of Cups ay nandito din. Three of Swords. Four of Wands. Bottom of the deck here for you guys. Nine of Cups. Knight of Cups. So, Aries, no, bumugat agad sa atin dito, no, na isa sa mga iniisip mo rito, no, is maaaring maulit yung nangyaring tragic in your past. Doesn't have to be that it's related here with love or romantic past situations with someone or with an ex-lover, but posibleng ikaw ito na may ayaw ka na maulit, na posibleng nagkaroon ka ng trauma, ano man yun, no, na nangyari sa'yo, okay, in the past, no? Could be childhood na parang tragic experience for you. Or possible rin naman, no, na maaring ikaw ay niloko or maaring ikaw rito, no, ay may nangyaring hindi maganda sa'yo, no? Or may nangyaring hindi mo gusto, okay? Noon, no? Pero gusto ko lamang sabihin sa'yo rito that your angels and guides right here, you can count on them, no? Na hindi na yan mangyayari ulit. So, maaaring meron kasi kayo ritong mapapanood or meron kayo ritong makikita or maririnig na same experience na pinagdaanan ninyo before at mukhang magre-resurface or manunumbalik dito yung fear, pagkatakot. Pero ano yung lagi kong sinasabi sa inyo? Fear or ang takot ay isa lamang ilusyon. Okay? Kagaya mo, kaya mong tanggalin, no, ang takot na yan sa pamamagitan ng pag-distract sa iyong sarili. Gumawa ka rito ng mga hobbies or mga bagay kung saan interesado kang gawin, kung saan pag ginagawa mo ito, nalilimutan mo ang oras at nalilimutan mo ang ibang bagay, kasama na rin ang problemang ito. So, nakita ko rito, no, na maaring mga babes, no, ito ay maaring klase ng sitwasyon, no, na challenging for you. Kasi parang maaalala mo dito, no, sa sitwasyon na 'to or maririnig mo ito mula sa iba, no, like wala ka namang
as in may kinalaman dun sa tao na yun pero maaaring kunwari sa isang restaurant or sa isang kainan 'no, may naririnig kang mga nagkukuwentuhan 'no, at parang nanumbalik yung experience mo before kasi parang same or similar 'no, or posibleng marinig mo rin 'yan 'no, sa mga kasama mo or makakasama mo rito 'no, na kumain or lumabas 'no, maaaring friends or mga kakilala or even colleagues or coworkers, 'yan 'no. So, parang dun makikita mo 'no, na parang natatakot ka 'no, na ayoko mangyari ulit yung bagay na yun, ayoko ulit mangyari yung bagay na yun, you know? So, maaaring nag-cause yun ng trauma sa'yo. Don't worry because past is in the past, okey? Kaya huwag ka ng matakot dito sa sitwasyon na 'to dahil pinapangako ng iyong angels and guides na hindi na 'to muling mauulit 'no, basta huwag mo na itong i-overthink at i-overassess. Because overassessing, overthinking are negative actions 'no, and when you think of that 'no, most of the time, yung emotions mo ay fear, natatakot 'no, at yun ay isang negative emotions, okay? So, stop overthinking and overassessing things. It will not happen anymore. If that a person here left you, abandoned you, ghosted you, it will never happen again, 'no? If there's someone here na ginoyo ka, chinit ka, niloko sa pera, it will not happen again, okay? Or if there's someone you've trusted so much na close kayo before 'no, it will never happen again. Yan ang ilagay mo sa iyong isipan dahil yan ang pangako ng iyong mga angels and guides, no? Aside from that, nakita rin ako ng fear dito sa inyo, Aries, na maaring kayo ngayon, no, ay posibleng meron ditong gustong gawin, 'no? Meron kayo ditong gustong maging successful or makuha, ma-receive. It looks like an achievement right here and you want this to be successful. I'm picking up na meron ditong dumating na, timeless ito, no? So, posibleng sa iba dumating na 'to, sa iba naman dumadating na ngayon or paparating na sa inyo, sa iba naman. So, nakita ko dito na kung sino man ito 'no, isa itong magandang offer 'no, na maaaring makitaan mo ng malaking posibilidad 'no. Pero ang worries mo dito is posibleng ito ay ang bagay din na maaaring malayo ka pansamantala sa pamilya mo, so maaaring locate ka 'no, I mean ma-dislocate, sorry for my word 'no, ma-relocate ka 'no, I stand corrected, ma-relocate ka sa ibang lugar kung saan maaaring madestino ka sa ibang lugar, magsi-stay ka there 'no, and magpapalayo ka pansamantala sa family mo, 'yan. Okay, puwedeng sa ibang bansa or sa malayong state or region 'no, pero maaaring nasa loob rin ng same country. So, sa iba naman 'no, itong offer na 'to ay maganda 'no, pero maaaring, sa oras naman magkaroon ng problema 'no. Posibleng dito 'no, magkaroon rito ng pagkain ng oras 'no, kasi maaaring yung iba puwede namang uwian pero malayo yung distansya. Possible nung biyahe, 'di ba? Kasi minsan, eh, nakakapagod nakakapagod din na, nagbabiyahe ka, lalo 'pag malayo. Okay, yung iba kasi parang na-experience ninyo 'no, na parang 'pag bumabiyahe kayo 'no, napapansin ninyo parang pagdating niyo dun sa pupuntahan ninyo, sa school, sa work 'no, parang wala kayong masyadong energy, 'di ba? Parang hindi kayo masyadong ganado na gawin yun kasi sobrang layo ng biyahe, 'yan 'no, so maaaring gano'n 'no, or maaaring hindi kayo magkaroon ng time especially kung may mga kids na yung iba sa inyo 'no. Ta's nakikita ko rito na parang kahit hindi kayo mag-OT, parang yung conveniency ng trabaho is meron dun na something na very challenging 'no. Nakikita ko dito na gusto mo itong i-pursue kasi nakikita mo na ito yung magiging stepping stone, Aries 'no, sa pagbili mo, 'yan, we're talking about pagbili, diretso na talaga. Kasi nakikita ko dito na may mga bagay kang gustong i-purchase na medyo big, expensive, pero mapakikinabangan mo. So, puwedeng lupa 'yun, bahay 'yun, or magpapatayo ka ng sarili mong negosyo, building 'no. At yung iba, I don't know, na I'm seeing right here could be apartment type or paupahan kinda thing. Baka gawin mong negosyo 'yan 'no. So, parang nakikita mo na parang kung may iba mang parang challenging dun sa trabaho na yun, parang kiber, na parang ikaw 'to na maganda pa rin yung offer, it sounds very good pa rin. Kasi yung
salary, income, yung money na makukuha mo dun, talagang mas malaki kumpara dun sa mga kinikita mo or kinita mo before, 'no? So, nakita ko dito na alam mo na makakapag-establish ka rito at makakapagsimula talaga ng iba mo pang mga plano, 'no? At nakita ko rito na parang gusto mo itong gawin 'no, kasi para rin naman 'to sa mga loved ones mo, 'no? Kasi parang mas maganda simulan mo na 'to ngayon 'no, dahil ito na yung oportunidad 'no, para 'pag nagtuloy-tuloy na 'yan, 'di ba, mas maganda kasi mas maaga mong masisimulan yung mga pinaplano mo, Aries. So, maliban diyan nakikita ko rin dito mga babes 'no, na kung kayo man ay may partner ngayon 'no, at puwedeng nag-propose na siya ng engagement or marriage proposal sa inyo, posibleng kayo 'to 'no, na may worry kayo dito hindi dahil sa hindi niyo love yung partner ninyo or dahil mangangaliwa siya sa inyo someday or dahil baka makagawa siya ng kasalanan sa inyo someday, hindi gano'n. Kasi dito nakita ko dito mga babes 'no, na yung iba sa inyo possible na hindi pa kayo ready mag-step in sa marriage talaga or parang meron kayong ganito na parang, "Ready na ba talaga ako na makapag-asawa?" 'Yan 'no. Pero, uulitin ko lang, hindi po dito questionable yung love ninyo for each other kung sino man 'tong person na 'tong mo, 'no. You both kilala ang isa't isa, 'no. So, nakita ko ditong maiintindihan ka niya, 'no. Basta magkaroon lang kayo rito ng open communication on how you feel towards engagement, towards getting married, 'no. And this person here 'no, maiintindihan niya 'yan at hindi niya dito ke-questionin kung mahal mo ba siya or whatever 'no, or ano pa ba yung mga bagay na, alam mo yun 'no, magpapainit ng ulo niya rito, hindi. Kasi this person here is so understanding that he or she 'no, always listen to what you feel inside 'no. So, importante yun sa kanya kaya no pressure at all kung hindi ka pa ready 'no, or kung kahit na ikaw ito 'no, na parang okey lang pero parang hindi ka pa gano'n kasigurado sa sarili mo kung kaya mo na ba itong gampanan ngayon 'no. Kasi mukhang ito ay nalalapit na lalo na kung nakapag-propose na siya 'no or ano man ito. Nakita ko rito na ito yung pag-uusapan ninyo 'no, and I'm seeing na magkakaroon at matutuloy pa rin ang inyong kasal 'no. Nakikita ko yun 'no, kayo pa rin ang tuluyan 'no. At sa iba naman nakita ko rito 'no na meron ditong nagtatangkang manligaw sa inyo or baka nililigawan na kayo nitong tao na 'to 'no. So nakikita ko rito mga babes 'no na ikaw ito, na possible na natatakot ka 'no kasi maaaring, tinanong ka na niya 'no, lalo na kung medyo matagal ka niyang nililigawan na maaaring tinanong ka na niya 'no kung will you be his or her girlfriend 'yan 'no. Wala tayong gender ba, ay lalaki, LGBT 'no. Pero ikaw 'to na hindi mo pa siya kayang sagutin right now 'no. So, hindi naman niya gusto kang ma-pressure dito, so take your time lang 'no. You just need to be open about your emotions and feelings 'no, tsaka at the end of the day, it's still your decision 'no. Basta tandaan ninyo mga babes, your spirits and angel guides are saying right here 'no, kahit ako 'no, gusto kong sabihin sa inyo 'no, kaming lahat dito 'no, gusto kong sabihin sa inyo 'no, together with your angels and guides 'no, na huwag kayong magmadali sa mga desisyon 'no, lalo na kung ang desisyon na 'to 'no, ay isang bagay na ayaw mong pagsisihan sa huli, okey? Lalo na kung ito ay isang romantic na commitment, 'di ba? Hindi naman tayo naglalaro na 'no, lalo na sa mga right age, 'di ba? So, ang hinahanap talaga natin is yung pang long term na ngayon, kung may nanliligaw sa inyo at posibleng hindi pa kayo gano'n kasigurado sa kanya, puwede niyo pa siyang kilalanin pa more. At kung sakali man 'no, na binitiwan niya na ang tanong na yun kung puwede ka na ba niya rito na maging girlfriend or puwede ka na ba ditong ligawan or puwede ka na ba niya rito naging boyfriend, and then tell him or her that you're not yet ready or that you aren't sure, okay, if this is something here that you're prioritizing right now. Because I'm seeing that this is you. You are someone here, no, na gusto mo na paggagawa ka rito ng mga desisyon, yung alam mo na na magiging satisfied at kontento ka doon, 'no. Kasi ang iniiwasan mo rito 'no is masaktan yung other person at the same time, mas masaktan ka. Okay, so yun yung nakikita ko here. And also 'no, for my Aries people out there, nakita rin ako rito 'no, ng energy kung saan medyo parang naka-stuck kayo at hindi kayo dito gumagalaw. Maaaring ito ay temporary pause
or temporary na pag-stop, no? When I say temporary, ito ay posibleng, alam mo yung ano, wala pa kayong ginagawang kahit na anong action, no? And I think it has something to do with your worries about what? With your worries about your future. Yan, no? Ano ba mangyayari sa akin sa future? Yan. So, alam mo yung parang mga energies na because you are so eager to know what the future holds for you, okay? Talagang ito yung bagay na pinakaiisip ng maraming Aries people. Ano ba yung naghihintay sa akin sa future? And you're not just asking yung near future, but you're asking distant future. You know? Ito lang mga babes, no? Spirits and angel guides right here wants you to know, no? Na ito lagi ko rin itong sinasabi sa inyo, no? Bilang isang energy reader dito, no? I want you na ito rin yung gustong sabihin sa inyo ng inyong angels and guides dito na do not worry about your future, no? Kagaya nung kasabihan, no? Let the future worry, no? Sa'yo. Pero, it could be like that, pero ang sa amin ng iyong mga angels and guides, no, ay ganito. Hindi mo kailangan i-worry ang future kung ipo-focus mo ang sarili mo sa present moment mo ngayon. Dahil kung ano man ang gagawin mong mga action ay konektado sa magiging buhay mo in the distant future. If you work really hard, no, in making your life better ngayon sa kasalukuyang moment, then makasisigurado, magagarantiya mo na maayos ang future mo. Lahat ng nasa mind mo, lahat ng pinaplano mo dito, no, magagawa mo yung lahat. Okay? So, start planning, start creating actions now. Okay? Like, now, no? At dito, makasisigurado ka na, no? Na hindi mo naantayin kung ano yung mangyayari sa future because you already know na maganda yung mangyayari sa future. Okay? Na marami sa mga plano mo ang posibleng matupad, no? Kasi gumagawa ka na ng paraan ngayon. Okay? Importante yung ngayon. Okay? Hindi na importante yung nakaraan, huwag mo nang isipin yun dahil tapos na yun. Ang pinaka-importante sa lahat ay ang present moment at hindi importante ang future dahil kaya mong kontrolin ang future kung magpo-focus ka sa present moment ngayon. Make the best, okay, ngayong present moment. No? Gawin mo na lahat ngayon. Yan, no? Para makita mo yung kahihinatnan at kalalabasan nito. Because here in this reading, no, spirits are telling me that positive result or positive outcome will definitely makukuha mo in the distant future. Yan, no? So yeah, these are all the messages we've got right here for you, Aries. Maraming salamat sa oras mo, no? And yeah, by the way, no, nakita ko na sa aking mindset na merong nagbabantay sa'yo. But this is an energy here of someone, no, na maaaring dugasin ka or maaari rito, no, na hilahin ka pababa. So, kung sino man siya na posibleng kilala mo na siya ngayon, so maaaring katrabaho mo yan or maaaring lumalabas na kakilala mo. Pero hindi ko naman nakikitang close kayo. Para siya ritong sly fox na energy, no? Kaya kung sino man siya rito, no, beware of that energy, okay? Because that energy is just waiting a chance or a time, no, to pull you down. Pero huwag kayong matakot, okay? You've got your backup. Angels and guides right here will never let this individual na mangyari or gawin yun or magtagumpay yun, like, hindi. Okay? So that could be a warning sign here for you guys. So yeah, these are all the messages you've got right here for me, Aries people. Again, ako si Yan, Sarang Heyo, Love and Light. Ayan.